Good day, everyone. I will be sharing my own reflection on today's Gospel according to Luke chapter 2, verse 22 and 32. We see Simeon and the Holy Spirit informing him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. And eventually, moved by the Holy Spirit, he goes to the temple where the child Jesus is to fulfill the required Moses law. He carries the child Jesus up on his arms when he sees the Lord Messiah, and God freed his servant in peace. We can imagine ourselves as Simeon, who's religiously devoted and passionately faithful to God, and the finding child Jesus us is being baptized as babies. Kung ikukumpara natin to sa totoong buhay, makikita natin na ang pagiging makatuon na tapat sa isang bagay. Isinulat ng Diyos ang kanyang plano at pinagpala ang mga patuloy na maniniwala, tulad ng ginawa ni Simeon. Itinuro din sa atin na ipamuhay ang ating pusong Kristiyano, gaya ng nakasaad. Ang buhay ay puno ng mga hamon at unos, ngunit palagi may isang layunin sa isip. Walang pagkakaiba kung ito ay maikli o mahaba, hanggat ito ay humantong sa iyo sa tamang direksyon. Our Father's path is the correct path. Tinawag niya tayong kanyang anak, at responsibilidad nating sagutin ang kanyang tawag. Magagamit din natin ito at ang ating mga natutunan sa pagiging mga anak niya sa loob at sa labas ng simbahan. Sa parehong paraan na mahal natin siya, dapat din nating ibahagi ang kabutihan at kabaitan na nasa ating mga puso. Magpinta ng mga kulay sa pinakamadilim na kulay ng ating bahaghari upang ipakita natin ang kagandahang nakatago sa lahat ng bagay. Ang pinakamabuting gawin ay ang paglingkuran, siya at ang kanyang simbahan. At bilang kanyang mga anak, gusto kong ibahagi ang kanyang pagmamahal sa iba upang makilala at mahalin siya ng mga tao. And that is for today's reflection. Don't forget to subscribe to Facebook PH, download the Facebook app, or you can visit our website and register to www.facebook.ph.